ito na siguro yung katapusan sa isang chapter ni Papa Chris. Ngayon, ang daming mga nagtatanong sa akin kung nasa na ba ako. Mga nagme-message sa akin. Kasi meron pa ding mga nagpapablog. Meron pa ding mga kliyente na nagchat-chat sa akin. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay isang content creator na kung saan noong January 2025, ako po ay gumawa ng isang series na pinamagat ng paano kumita ng 100,000 gamit ang video editing. So, nag-edit po ako ng mga videos ng iba. Gumagawa po ako ng mga intro sa mga vlog nila, mga vloggers dyan. Ginagawa natin ng mga logo, mga banner, at mga kung ano pang mga marketing na kailangan nila at gusto nila, no? So, ngayon, nakalipas yung July na ngayon, itong buwan, madaming nagbago, madaming pagbabago, at madaming babaguhin. Ang gulo, no? Simulan natin doon sa ano bang nangyari sa akin doon sa huling upload natin. Huling upload kasi natin, that's 4 months ago. Na-stress, na-burnout, at na-pressure. Na-pressure ako sa mga tao na nagsasabi na kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganon. Yung mga bagay na hindi ko pa naman kayang abutin, kung gusto nila, maabot ko na. Nakaka-pressure yun, lalo na sa estado ng buhay ko na hindi naman ako ganun kalaki kumita. Oo, kumikita tayo sa pag-video editing, pero yung pera natin ay nakalaan para makabili ng isang service vehicle na gagamitin natin sa pang-araw-araw. At na-stress ako nung last 4 months dahil kasi sa pamilya natin, hindi naman natin may iwasan na nagkakaroon ng may sakit. Kaya, ayan, nagkaroon ng sakit sa amin. Tapos, yung mga pamangkin ko, dito na tumira sa amin, panandalian lang naman na bakasyon. Siguro, nakailang buwan din sila. Problema, kailangan ko kasi kasuhin yan. Bukod sa isang tao na may sakit, actually, dalawa na sila ngayon. Dalawa na may sakit sa amin. So, siguro sasabihin ng iba niyan na kailangan ko lang ng time management. Ako po ay isang empleyado din. Meron po akong day job. By the way nga pala, sa mga hindi pa po nakakalam, ako po ay isang work from home employee. Yeah, isa po akong work from home for the past 4 years. At bukod sa pagbablog ko, yun ang aking ginagawa. Wala akong sinisisi na tao. Wala akong sinisisi na kung sino sa mga nangyari sa buhay ko kasi my own life, my choices, and ako dapat ang nakakaalam ng mga kailangan kong gawin sa buhay. Diba? It's just na busy lang si Papa Chris. Sana ay magets nyo, maintindihan nyo. Especially nga pala doon sa mga followers and subscribers natin sa YouTube, sa Facebook, at lalo-lalo na doon sa mga kliyente na wala naman ako naging backlog, wala naman ako naiwan na ibang trabaho, pero may mga pinapagawa sila na hindi ko na magawa dahil nabe-burnout na ako. Nabe-burnout ako sa trabaho dahil hindi ako pwede na umalis dito sa work from home. Kasi meron niya akong mga inaasikaso, mga inaalagaan na hindi ko pwedeng iwanan, no? Kaya naman nabe-burnout ako kasi yung aming kumpanya ngayon nagsistruggle sa hindi ko alam kung anong nangyayari sa kumpanya namin, pero malapit na kaming maging on-site. Ibig sabihin, mawawala na yung work from home. Kaya naman, kailangan kong maghanap ulit ng panibagong work from home job, or else dapat may iba pa akong plano sa buhay. Linisin ko lang ito.
So yun na nga, bago nyo ko i-judge, grateful ako na mayroon akong work from home job for the past 4 years. Grateful ako sa mga nangyari in the past 4-5 months. Masaya naman ako sa mga nangyari na kung ano-ano sa buhay ko. Hindi ko nga alam kung saan patungo itong vlog na ito. Gusto ko lang kasing maging natural. Wala masyadong fancy edit tulad ng mga ginagawa ko dati. Alam nyo naman bilang isang video editor gusto ko malinis yung video natin na i-release. Pero ito, gusto ko maging natural lang. Gusto kong ipakita yung other side ni Papa Chris na hindi laging, what's up sa inyo mga anak? Ayun. Ito yun, yung side ni Papa Chris na minsan lang makita no sa camera. Kasi actually, ako naman talaga mag-release ng ganitong video. Kailangan ko lang. Pag i-edit natin, kailangan ko na ulit balikan. Kailangan ko na ulit maghanap ng kliyente dahil kailangan kong kumita ulit. Dahil nga, mas kailangan ko na work from home lang yung trabaho ko. Kaya nag-aral ako ng mga courses. Nag-aral ako ng course sa online. May mga coach na nagtuturo tungkol sa pag-video editing. Hindi ko alam kung yung framing ko, ikita nyo ba ako? Nag-enroll ako sa isang editing tutorial school, ganon. Hindi ko alam kung school ba yon. Basta ganon, ilang days din yon. Days lang actually. Ilang araw lang din kami nagturuan ng mga coach. And unfortunately, may natutunan naman ako. Madami naman ako natutunan. Yung problema, hindi ko ulit na-apply. Dahil nga, yun, wala nga tayong kliyente. Wala akong vlog. Nai-stress pa ako sa mga ano-ano mga bagay. At, siguro ganun yung adulting siguro. By the way, nag-birthday nga pala ako noong June 22. Nag-post na lang ako ng picture. Pero masaya naman ako ng birthday ko. June 22. Masaya naman ako. May mga pumunta dito mga tao, taga ibang lugar, mga pinsan namin, tsaka yun nga, nagpa-Bible study kami. Pa-Bible study, no? Okay naman yung naging birthday ko, guys. Masaya. Masaya ako nung time na yan. Dahil madaming tao na naging masaya. Dahil nga yun, may simpleng handaan lang, di ba? So yeah. That's June. So, nung mga months prior to that, wala akong ginawa kundi ayusin yung aking mentality, ayusin ko yung aking mental health. At pag-isipan kung ano ba yung mga solusyon na kailangan kong gawin o pag-isipan kung ano ba yung mga kailangan kong gawin para masolusyonan yung mga problema ko. Personally and professionally. This is me, Papa Chris. Natural lang. Wala masyadong edit to. Mag-upload pa rin ako mga short video patungkol siguro sa mga personal na buhay ko. Kung nakikita nyo araw may upload ako. Yun yung mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko lang nakikikwento ng buo. Mga pagkain at mga lugar na pinupuntahan ko. Hindi ko lang maikwento ng mahaba katulad ng dating pag-vlog ko. Sana, pinadasal ko na makabalik ako sa pag-vlog ng masaya ulit at masigla. Sa tingin ko naman magagawa ko na yun sa susunod na video. Dahil ito, meron na tayong ganito. Yung kwento nga pala kung paano ko nakuha to, o paano ko nabili, o saan nanggaling to, abangan nyo na lang sa susunod na video, ha? Syempre, para masaya. Yan. Medyo napunas-punasan ko na rin naman tong ating Honda Click. Muli, humihingi ako ng paumanhin sa mga subscribers, sa mga followers, sa mga kliyente natin na naiwan. Sa kliyente, wala tayong naiwan na. Sa mga followers na nawalan ng update sa atin. Kung ano bang nangyari sa atin. Sa mga kaibigan natin dito sa YouTube. Sorry guys.
At andito na ako, nagbabalik si Papa Chris. At saka salamat pa din pala dun sa mga taong nanonood sa mga short video ko. Minsan umaabot tayo ng 400 views, minsan may 1,000 plus views tayo sa short video. Yun lang, salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Pero humihingi ulit ako ng disclaimer sa mga nasabi ko na naging problema ko sa mga nagdaan na buwan. Wala akong sinisisi. Wala akong galit sa puso ko sa mga nangyari sa akin. Wala akong pinaiinisan. Wala akong sinisisi ng ibang tao sa mga nangyari sa akin kung bakit wala akong upload. Kasalanan ko yun. Buhay ko yun. Ako ang may kapit at alam ko dapat ang ginagawa ko. Yun lang. Sorry again sa mga nabanggit ko. Gusto ko lang ilabas to. Itong naiisip ko at matagal ko lang gustong gawin na video. Yeah, that's it. Maraming salamat guys. This is Papa Chris saying, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo every time may bago tayong upload. Mga anak, peace out. Abangan nyo yung mga susunod pa nating upload. Let's go!